TV at pwede po kayong magpa-shoutout at makipagkwentuhan kung Alright, magandang gabi, magandang araw sa ating lahat ng mga kababayan. Hi and hello to all our kabayani sa iba't ibang panig po ng daigdig. All over the world, mula po rito sa Pilipinas, ako po si Florante Rosales. Ang inyo pong host ngayong gabi, dito po sa ating FB Live. At welcome to my channel and YouTube at FB page, Flor Rosales Pinoy TV. Magandang araw po, magandang gabi at kumusta na kayong lahat saan man panig kayo ng mundo naroroon sa ngayon. Muli sumasa inyo po ang programang Kumustahan sa FRTV at pwede po kayong magpa-shoutout at makipagkwentuhan kung board na board kayo sa inyong mga bahay sa kasalukuyan. Inibitahan po kayo ng inyong lingkod na manood sa Flor Rosales TV para updated kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas at magbibigay po tayo ng latest news and development dito sa bansa. Puro facts lang po ito, no? Walang fake news. Bawal po ang fake news dito sa ating FB Live. Bago tayo dumako sa ating mga komentaryo at kwentuhan, ay narito po muna ang mga pumutok na balita ngayong linggo, March 29, 2020. At meron pong isang breaking news po ito mga kababayan. Isang cargo plane na po ang nag-crash at nasusunog sa loob ng NAIA ngayong gabi. Ito ay pagmamayari po ng Lion Air Company na nagdadala ng mga medical equipment. At ito ay meron pong sakay na mga pasahero, 8 pasahero po ito kabilang ang 3 crew ng eroplano. At initially sa report ni Sherwin Alfaro ng DZRH, makikita nyo sa aking background, siya po ay nandun mismo sa lokasyon ng nasunog na aircraft sa may NAIA at diyan po sa runway 24. Antabayan po yung mga karagdagan nating detalye sa kabuuan ng ating programa sa gabing ito. Anyway, meron po tayong mga balita ang ihahatid po sa gabing ito at pakinggan natin yung mga headlines para po sa inyong kabatiran. Bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 lumobo na sa 1,418. Bilang ng mga nasawi pumalo naman sa 71 katao. 2 pang aktor nasawi sa COVID-19 pandemic. Red tape sa gobyerno, binakbakan ni Senador Amy Marcos dahil nadidelay ang paggawa ng personal protective equipment ng mga health workers. Diskarteng Pinoy, pinapurihan ng senadora. Staff ni Senator Bong Revilla Jr. namatay po sa virus. At ilang POGO workers kasama ang 2 police escorts na harang naman sa checkpoint sa Cagayan Valley. 500 pisong daily allowance ng mga frontliners sa COVID-19 inalmahan ng mga doktor at mga nurse. Matataas na opisyal ng Defense Department at ng militar sumailalim po sa self-quarantine matapos maging positibo ang AFP Chief of Staff. San Juan Mayor Francis Zamora nag-self-quarantine na rin dahil sa nagpositibo sa COVID ng kanyang staff. At Mayor Vico Soto ng Pasig City umapila ng tulong sa mga medical professional para labanan ng COVID pandemic sa lungsod. Sa ating balitang probinsya, janitor sa ospital ito po nilinaw na isang nurse sa ospital sa Sultan Kudarat na maga ang mata dahil sinabuyan ng bleach sa mukha. Kalungkot. Sa sports news, ang Rizal Memorial at PhilSports Arena gagamitin naman bilang COVID medical facilities ayon sa Philippine Sports Commission. At sa ating showbiz news, may showbiz na po tayo ngayon. Ilang artista at singers nagkaisa para handugan ng inspirational songs ang publiko at mga frontliner. At ngayon sa detalye ng mga balitang iyan, umaabot na po sa 1,418 cases ang bilang ng mga Pinoy na tinamaan ng coronavirus disease 2019 sa bansa. Ito ay matapos lumobo pa sa 343
cases na naitala ng Department of Health ngayong araw dahil dito pumalo naman sa 71 cases ang naulat na nasawi sa COVID-19 matapos na madagdagan ng 3 kaso. Kabilang po sa 3 namatay, isang 78-year-old na lalaki mula sa Maynila, isang 71-year-old na lalaki rin mula sa Iloilo City at isang 70-year-old na lalaki mula sa Quezon City. Umabot naman sa 42 ang mga pasyenteng gumaling na sa kasalukuyan. Kasama na rito ang 7 pasyenteng naka-recover sa virus. Dito po ay kabilang ang isang 13 anyos na babae sa Quezon City, 32 anyos na babae mula sa Quezon City pa rin, 32 anyos na babae mula naman sa Makati City at 35 anyos na lalaki mula sa QC, 41 anyos naman na lalaki mula sa Tarlac at 35 years old na lalaki mula sa Caloocan City, 44 years old na lalaki mula sa Pasig City at 33 years old na lalaki mula naman sa San Juan City. Umabot naman po sa 280 Pinoy ang nahawaan ng virus sa iba't ibang panig ng buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan 168 ang nasa pagamutan, 108 ang nakarecover na at 4 po ang nasawi sa kanila. Samantala, sa report ng World Health Organization, pumalo naman po sa 665,616 ang mga nahawaan ng COVID-19, samantalang nasa 30,857 na ang namamatay. Nadagdagan pa ang listahan ng mga health warrior na sumakabilang buhay dahil sa COVID-19 pandemic na umabot na ngayon sa 12 doktor. Ayon sa Philippine Medical Association, namatay ang isang doktor sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City matapos na dapuan ng virus kamakailan. Ito ay si Dr. Helen Tudtud na isang pathologist sa Cebu City habang binawian din ng buhay habang lumalaban sa virus si Dr. Francisco Abelino C. Lucan nitong March 25. Si Dr. Lucban, I should say, or dapat ang apelido niya ay Lucban, hindi Lucan. Si Dr. Lucban ay isang geriatric cardiologist sa PGH at nagtapos sa UP College of Medicine class. Okay. Ulitin ko lang yung portion na wala tayong signal. Nagluluksa naman ang buong UP community sa pagpanaw ng isang magaling, matapang at mahusay na magagamot sa bansa. Umaapila ang Private Hospital Association of the Philippines Incorporated sa mga gustong mag-donate ng PPEs na i-deliver ng diretso sa mga ospital kung saan kailangan ito ng mga frontliner. Sa ibang balita, inupakan naman ni Senadora Amy Marcos ang umiiral pa ring red tape sa ilang ahensya ng ating gobyerno. Kaya naman, nababala ang paggawa ng personal protective equipment o PPEs ng mga health workers. Ayon po kay Marcos, hindi magkakaproblema sa kakulangan ng PPE at iba pang medical supplies na gamit ng mga frontliner kung aalisin ang red tapes sa ilang departamento ng ating pamahalaan. Tinukoy po ni Marcos ang Department of Trade and Industry, Secretary Lopez, at sa Department of Health, Secretary Francisco Duque, wag daw po kayong masyadong usad pagong. Napakabagal po ninyo sa pag-aproba sa prototype ng PPE na kailangan ng atin pong mga frontliner. Isinumiti na po kasi ng garment export industry ang prototype ng PPE. Ito pong garment industry natin sa Pilipinas ay may 300,000 manggagawa na handa pong magtrabaho para makatugon sa kakapusan ng mga medical equipment na ito na naranasan ng ating mga frontliner sa kasalukuyan. Kaya po ang ginigiit ni Senador Marcos na kung agad sana papayagan ng tanggapan ni Secretary Lopez at ni Secretary Duque ang PPE prototype na ito ay mabibigyan ng trabaho ang naturang mga kababayan natin sa garment industry sa Taytay at mga mananahi sa Cavite at maging sa iba pang garment producing community sa bansa. Kaya naman, pinapupurihan ni Senador Marcos ang Diskarteng Pinoy na kung saan itong ating mga kababayan ay gumagawa ng sariling mga coverall suit, yung shield, face mask at iba pang gamit para lamang sila ay makipaglaban sa COVID-19. Ito na lamang anya ang pag-asa nakikita ng ating mga kababayan sa frontline para sila ay hindi mahawaan ng virus
Kaya't wala daw mangyayari kung aasa lang tayo palagi sa donasyon o maghihingi tayo sa ibang bansa, maghihintay ng supply mula sa China, Singapore, Korea, iba pa, na kailangan din nila ng mga PPE. Sa China nga lang, sabi, yung pinadala ditong test kits, no, 40% lang accuracy. Di na ba napaka palpak naman nun, di ba? Sablay para sa pag-testing ng isang nakamamatay na karamdaman. Ano po, ang pagpopondo sa mga industriya ng lubang tinamaan ng COVID pandemic at paglikha ng mga trabaho ay bahagi ng 750 billion pag-asa. Ito yung Alaga, Sustento at Angat Program na panukalang batas na inihain ni Senadora Amy Marcos sa ilalim po ng Senate Bill 1414. At sa iba pang balita, namatay po sa COVID-19 ang isang staff ni Senador Bong Revilla Jr. Kinumpirma ito mismo ng senador kaninang hapon at sinabi ni Revilla na ang nasawi ay kaibigan pa naman niya sa loob ng 30 taon na. Kasama niya ito sa lahat ng pagsubok sa kanyang buhay at ayon kay Revilla magkasama rin sila mula pa sa pag-aartista niya through ups and downs, through thick and thin. Pagkatapos ngayon, bigla na lang daw siyang nawala. Sinabi pa ng senador na sobrang napakabilis ng pangyayari dahil sa isang iglap ay nasawi ang kanyang staff at kaibigan. Apilan ni Revilla sa ating pong mga pasaway na mga kababayan na manatili lang sa bahay at bantayan ang inyong mga sarili at magpalakas kayo. Siyempre, yun yung mga mahal sa buhay, lalo na yung mga senior citizen. Kailangan pong inalagaan natin ang mga yan dahil sila po yung mga immunocompromised, ano po, na dapat bantayang mabuti dahil sila po yung tinatamaan at nagiging dahilan ng kamatayan dulot ng virus. Anya napakabagsik ng sakit na ito at sa pagdapo nito kung kanino man, daig pa ang napakatalas na punglo na babaon sa puso ng mga nagmamahal sa iyo. At dalangin naman nun ni Senador Revilla na huwag nang pagdaanan pa ninuman ang sakit na kanilang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang kaibigan at staff. Samantala sa ibang balita, naharang sa checkpoint ng mga pulis sa Santa Ana, Cagayan ang 22 Pogo workers na sakay ng 2 vans at 2 delivery trucks. Galing po ito sa Metro Manila. Kasama ang 2 police escorts mula sa Police Security and Protection Group sa Campo Crame. Ayon kay Cagayan Police Director Colonel Ariel Kilang, ang grupo ng mga Pogo worker ay nakalusot sa checkpoint sa Metro Manila. Pero pinigilan sila makapasok ng mga miyembro ng Interagency Task Force sa lalawigan ng Cagayan. Ang grupo ay naharang sa checkpoint sa barangay Kasambalang, Santa Ana at kaagad silang pinabalik sa Metro Manila. Ayon po yan kay Colonel Kilang. Tangi si Benedict Wong, isang Chinese national at manager ng Eastern Hawaii Casino na nasa loob ng CESA Complex ang pinayagang makapasok ng IATF matapos silang kontrahin ang utos ni Mayor Nelson Robinion na papasukin ang mga Pogo worker. Ito yung mga Chinese worker, no? Sa isang text message sa inyong lingkod, sinabi naman ni Police Deputy Director General Guillermo Eliazar na pinaimbestigahan na ni PNP Chief Gamboa ang nasabing escort service ng 2 tauhan ng PSPG. Kinilala ni Eliazar ang mga ito na sina Police Senior Master Sergeants Harold Corpus at Clifford Ventura. Samantala, inalmahan naman ng mga doktor ang 500 peso daily allowance na bibigay daw ng Department of Health para sa nagsasakripisyong frontliners laban sa COVID-19. Dahil dito, agad po na kumambyo ang DOH at sinabing pinag-aaralan pa nila ang posibleng pagtaas ng compensation sa mga health volunteers. Sinabi ni Health Undersecretary Rosario Bergeri na humihingi sila ng tawad. Humihingi daw po sila ng tawad dito sa mga doktor at nurse natin sa sinabi nilang 500 pesos lamang yung kanilang ibibigay na dagdag na allowance sa atin po mga frontliners, sa ating mga health warriors na nagsasakripisyo po. Ayon kay Bergeri, ang 500 pesos na ito nilagay sa kanilang protocol at allowance daw ito na nakalaan sa arawang trabaho ng kanilang healthcare workers. Base sa mga nakaraang outbreak sa bansa. Nauna rito ay nagalit ang mga doktor at health workers sa inalok na 500 peso daily allowance ng DOH para labanan ang COVID-19. Sinabi ni Dr. Jean Nisperos
ng Community Medicine Development Foundation, masyadong katiting, maliit lang ito para kumpara sa risk o panganib na kanilang sinusuong sa paggamot sa mga pasyente na may virus. Sa panig naman ni Dr. Ronnie Baticulon ng PGH, isang malaking insulto ang offer ng DOH sa kanila para po sa 500 peso allowance na yon. Sobrang demoralized na nga yung kanilang hanay at pagod pa sa trabaho, i-aalok pa ng napakaliit na po na allowance. Nagalit din si Dr. Genevieve Reyes, ang Secretary General ng Health Action for Human Rights sa naturang alok ng DOH. At sinabi po ni Dr. Reyes na ipinapakita lang ng DOH officials ang kawalang malasakit at maliit na pagtingin sa mga health workers sa bansa na nagsasakripisyo po kahit kulang sa suporta ng pamahalaan at mga personal protective equipment. Para kay Robert Mendoza, Pangulo ng Alliance of Health Workers, kakarampot nga lang ang 500 pesos na ito sa mabigat na laban nila na kinakaharap sa araw-araw laban sa virus. Minungkahi naman ni Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List na dapat maglaan ang gobyerno ng 50,000 pesos kada buwan sa sweldo ng mga doktor. Bukod pa ito doon sa kanilang tinatanggap na sweldo. Ano po, dagdag ito. At 22,000 pesos naman para sa mga nurse. Ano po. So maganda sana kung yun ang masusunod. 50,000 na additional sa mga doktor at 22,000 pesos naman sa mga nurse. Dahil po sila yung talagang nasa bingit ng panganib sa pagtugon at paggamot sa ating mga kababayan na tinamaan, nahawaan ng COVID-19. Nako, napakatinding problema niyan. Pero marami naman pong pondo ang gobyerno natin at may mga pondo na pwedeng i-realign si Presidente Duterte dahil po meron siyang kapangyarihan ngayon under the National Emergency Declaration at State or National Public Health Emergency. Meron siyang powers na maglaan ng mga pondo sa mga kinakailangan, mga priority areas ng ating mga kababayan. Samantala, sa iba pa ang balita rito sa Pilipinas, sumailalim na rin po sa self-quarantine ang ilang matataas na opisyal ng ating pong Department of National Defense at Militar matapos na maging positibo sa COVID-19 si AFP Chief of Staff General Pilimon Santos Jr. Sinabi po ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagpositibo si Santos sa COVID-19 nang ma-expose siya sa isang senior military officer na positive din sa naturang virus noong March 23. Ayon kay Lorenzana, nitong March 27, kusa na po siyang nag-quarantine dahil kasama niya si General Santos sa isang meeting upang maiwasan ang pagkahawa sa iba pang opisyal ng ating gobyerno. Dahil dito, sumailalim na rin sa 14-day quarantine sina Philippine Army Commanding General Lieutenant General Gilbert Gapay at Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Giovanni Bacordo. Si Bacordo po ay na-expose at nakasalamuha sa Senado noong March 11 sina Senador Mig Zubiri at Senador Coco Pimentel III na parehong confirmed na may COVID-19. Ito po ay doon sa kanilang confirmation hearing at promotion sa Commission on Appointments noong kasama ang 20 iba pang military officers noong March 11. Nako, matindi na naman problema yan. Samantala, sa ibang balita, sumailalim na rin sa self-quarantine sina San Juan Mayor Francis Zamora at Mandaluyong Mayor Menchi Abalos. Si Mayor Zamora ay na-expose umano sa isa niyang staff sa Office of the Mayor na nag-positive sa COVID-19 kaya nag-quarantine siya sa loob ng 14 days simula ngayong linggo. Sinabi po ni Zamora na maayos naman ang kanyang physical condition at wala siyang nararamdaman ng mga sintomas sa ngayon. Ano po? Patuloy pa rin daw siyang magmamanage ng day-to-day operations sa City Hall sa pamagitan ng work from home. At sa latest bulletin ng San Juan City as of March 27, umabot na po sa 73 patients ang confirmed cases sa lungsod. At nag-self-quarantine na rin po si Mayor Abalos dahil na rin na-expose sa isang COVID-positive na pasyente. Samantala, nananawagan naman si Pasig Mayor Vico Soto, yung mga gusto pong magsilbi sa atin pong mga kababayan sa ilang hospitals dito sa lungsod ng Pasig. Mayor Vico Soto po ay nangangailangan ng tulong para sa mga medical professionals
na labanan ng COVID pandemic sa lungsod. Sinabi ni Mayor Vico na malapit nang maabot ang saturation point ng mga ospital sa Pasig dahil sa dami ng nagkakasakit po ngayon sa virus na ito. Ayon kay Mayor Soto, pwedeng mag-apply ang mga doktor at nurses dito po sa isang email address na binigay niya. Ito po yung pasigcovidtf@gmail.com. Ulitin ko lang po yun, para doon sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Yung pong email address na pwedeng mag-apply yung ating pong mga volunteer doctor at nurses ay sa pasigcovidtf@gmail.com. Ayan. So, apply na. Doon sa mga gusto mag-volunteer. Siyempre, ang sweldo niyan, pag-uusapan nyo pa ni Mayor Vico Soto. Ayan. Apo. Ito naman malungkot na balitang probinsya na maga ang mga mata ng isang nurse sa isang ospital sa Tacurong City dahil sinabuyan ng bleach. Ito po yung nilagyan natin sa damit sa paglalaba. Sa mukha ng itong pong biktima, isang lalaki na nurse ay sinabuyan ng bleach sa mukha ng 5 kalalakihan na nag-trip sa kanya sa Sultan Kudarat. Hinarang umano ng mga biktima o ng mga lalaking ito ang biktima na naghinalang siya ay infected o nahawa ng coronavirus dahil sa nagtatrabaho nga po siya sa St. Louis Hospital sa Tacurong. Namaga ang mga mata ng health worker at agad naman nilapatan ng lunas na muntik na niyang ikabulag yung naturang pagsaboy. Humihingi ngayon ng katarungan ng biktima para po sa nangyari sa kanya at mariin namang kinundina ng DOH ang nasabing pag-atake at diskriminasyong naranasan ng naturang health worker. Ito sa sports news natin, kinumpirma ng Philippine Sports Commission na pagagamit nila ang Rizal Memorial Stadium sa Manila at ang Philippine Sports Arena sa Pasig City bilang COVID medical facilities. Ito ay dahilan po sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga kababayan natin na dinadapuan ng virus. At sa pinakahuling talanga ng ating pong Department of Health, higit sa 1,000 na mga pasyenteng nagkaroon o na dinapuan ng virus sa kasalukuyan. At sa ating balitang showbiz, ilang artista at singers nagkaisa naman na para handugan ng ating mga kababayan ng inspirational songs at ang mga frontliners natin. Si Piolo Pascual po ay kumanta ng Lift Up Your Hands mula sa kanyang bahay sa pamagitan ng kanilang digital format sa kanilang programang ASAP kanina. Nag-alay naman si Sarah Geronimo ng awitin para sa mga nasabing doktor na lumalaban dito po sa COVID-19. At nagsama-sama rin ang kapamilya artist po sa isang music video na may titulong Ililigtas Ka Niya. Yan po yung awitin na kinompose ng kompositor na si Jonathan Manalo. At yan po ay pinangunahan naman ni Mr. Gary Valenciano. Si Gary Valenciano po yung nagbasa ng unang bahagi ng prayer para po dun sa kanilang performance na ginawa dito po sa ating bansa. At yan po ay handog ng ating mga artista, mga awit para po sa ating mga frontliners at sa ating pong mga kababayan na nabobor na sa mga sandaling ito. At syempre naghahanap sila ng tulong mula sa Diyos para mawala na po itong COVID-19 sa bansa. Pakinggan po na natin yung bahagi ng komposisyon o yung inawit nitong grupo nila Gary Valenciano. Hindi po namin alam kung ano ang nakabukas. Sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, sa mga darating na buwan, hindi po rin namin alam kung kailan matatapos itong pagsubok na ito. Iisa lang po ang aming hinihiling. Nasa gitna ng krisis na ito, kayo po sana ay manatiling aming amang tagapagbigay at tagapagligtas. Amen.
Yan mga kaibigan, yung portion lamang no nung kanilang awitin, ililigtas kanya. At siya po ay napakagandang awitin pero hindi po natin mai-play lahat dahil yung po ay mayroong copyright issue na ano. Pero salamat na lang doon sa ating mga kapamilya artist na sila nagsama-sama para po dun sa pag awit na inspirational song na ito para sa ating mga kababayan. Anyway, magandang gabi na po sa inyo lahat at yan na yung kabuuan ng ating mga balitaan dito sa Pilipinas at mamaya magbibigay po ako ng latest no doon sa nangyayari pong malagim na trahedya dyan po sa NAIA Terminal natin dito po sa may Pasay City. At nandyan pa rin po yung ating kasamang si Sherwin Alfaro, no? Nakikita nyo naman sa background natin yung kanyang report tungkol po dyan sa naturang pagsabog or pagkasunog ng isang cargo plane na pagmamayari po ng Lion Air Incorporated. Ano po? 8 pasahero po yung sinasabing sakay ng naturang eroplano at hindi pa natin alam kung ano yung latest, no? Kung ano nangyari doon sa mga pasaherong yon. Yung pong eroplano ay magte-take off sana bandang alas 8 kanina, mga alas 8 ng gabi. At yun na nga po, pagka ilang segundo lang na nagliyab doon sa kanyang makina at saka po biglang sumabog. Yun ang abangan po natin yung latest development mula po dyan sa NAIA. Samantala, ano po, may mga kababayan na tayo na nag-message sa atin dito. Basahin lang natin yung kanilang mga mensahe dahil sila po ay nakikipagkwentuhan, nakikiisa na sa atin dito po sa atin pong Facebook Live. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Nahanap ko lang yung mga messages nyo rito sa isang phone ano para makita ko kayo. At si Ma'am Yasmin Limbona watching from saan nga Ma'am Yasmin? OFW Samaritan Group Volunteers. Ayan. Okay. At si Kasin, si Insan Beverly Rosales watching. Hello mula dyan sa Caloocan City, Bagong Silang. Ayan. At teka, hanapin ko lang yung isa pa nating viewer, si Ma'am Janet Anuos. Kumusta po kayo, Ma'am Janet? Kumusta kayo dyan sa Jeddah, Saudi Arabia? Magandang gabi po sa inyo dyan, ha? Kayo po ay atin pong binabati ng magandang gabi at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Ito ay hinahanap ko lang iba pang mga mensahe rito. Si Ate Bing Eclarinal. Aba, nanonood din si Ate Bing. Ate Bing, kumusta na kayo dyan? Walang lalabas ng bahay, ha? God bless si Ma'am Dana Dave, watching from Kuwait. Sir, magandang gabi. Yan sabi niya, keep safe po. Yes, Ma'am Dana, we are safe here. Kumusta kayo dyan? Si Ma'am Mercedita Liwantang naman, good evening po, sir. Sa iyo, sir, sana makipagkaisa po ang lahat para wala nang maraming mahawahan ng COVID-19 kasi mahirap po kalaban ng hindi nakikita. Tama po yan, no? Napakahirap masupil ang kalaban kung hindi mo naman siya talagang nakikita. Dapat sumunod ang lahat sa social distancing. Salamat, sir, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Alright? Si Ma'am Yasmin, good evening po. Ayan, sabi ko na si Ma'am Yasmin. Balikan lang natin yung ibang mga naunang message. Mamaya. Peka, pwede ba tawagan kayo sa inyong messenger para makabati naman kayo sa Pilipinas? Ipaalam niyo ang update sa kalagayan ninyo. Teka, tatawagan natin. Ay, si Ate Pasita Rejano Salvador watching from Azusa, California. Hello, Ate Pasita. Kamusta kayo dyan? Ni Kuya Frank. Si MG. How's MG and your other... yung mga anak mo dyan, kamusta na rin? Okay? Teka, meron ditong pahabol si Tol Resty Rosales, no? Nakikiramay po tayo kay Ma'am Yasmin Limbo na founder ng Samaritans Group Advocates, no? Dahil nasawi ang kanyang kapatid. Taos-puso po kaming nakikiramay mula po sa FRTV, Flo Rosales TV, anang boses ng overseas Filipinos. Kumusta sana sa inyo dyan? Nakikiramay po kami, taos-puso po para sa inyong pamilya, no? Na pagkamatay ng iyong kapatid. Kailan ba namatay ito, Ate Yasmin Lembuna? Ano po? Si Aryam Aziret, Teresa Marie, ano ba to? Teresa Aryam Aziret mula sa Russia. Lagi siyang nanonood sa atin. Nasaan si Miss Aryam? Ayan.
Medyo babalikan ko lang mamaya, may dami na yung messages natin eh. Lockdown din po dito sa Kuwait, curfew 5 p.m. to 4 a.m. Aba, matindi ha. Dito naman sa Pilipinas, 8 p.m. to 5 a.m. Alright? Si Letlet Anyag Isidro. Hi sir, hi Let. Saan ka nandun ngayon? Saan bansa? Good evening din po Sir Florante. Salamat po sir. Ingat po kayo dyan palagi. Ma'am Yasmin, sino nga yung namatay mo kapatid? Paki-chat mo nga dyan sa atin sa box para mabanggit natin at sa mga kaubayan natin na gusto rin makipagkwentuhan dito sa atin. Yung mga classmates ko dyan sa MacArthur High School, mga hilig to mga ito makapag-video call eh. So, makipaghuntahan kayo dito sa akin sa live ko para makita ko kayo at makakausap dito po sa ating Facebook Live. Tatawagan natin si Ma'am Yasmin. Hanapin ko lang yung kanyang eto. Si Ma'am Janet Anoos. Ayan. Good evening po sir. Kumusta na po dyan sa Pilipinas? Ayun, mga nabanggit ko kanina, meron na latest dito Ma'am Janet. Isang cargo plane nang bumagsak sa airport natin, no? Sa NAIA, sa runway 24. Sa kasalukuyan ay inimbestigahan pa dahil meron pong ulat na 8 pasahero nito yung sakay ng naturang eroplano na nasunog po at sumabog habang ito po ay nandyan sa runway 24. Okay? Yes, palagi po ako nanonood sa inyo si Ma'am Iram Aziret Sedlab. Balik ta rin Ma'am Maria Teresa Valdez. Okay? Tama? Uy, si Kuya Chito Rehano nanonood sa atin sa Facebook Live. Gandang gabi, keep safe. Opo. Kayo rin dyan, ha? Kuya Chito. Saan man kayo nandyan ngayon. Hi po sir, watching here in the Philippines, si Justina Ibaw Pakulbag Os. Hello po sa inyo. Si Ma'am Yasmin Dimbona, thank you so much sir, Florante and sir Resty Rosales. Kaya na lang po, namatay ang kapatid ko, si Janima Lembuna. Ayun, nakikiramay po kami, Ma'am Yasmin, sa 10 ng aming kasama dito po sa FRTV. Aming pong ipinararating ang taos-pusong condolences sa pamilya. Meron pa tayong mga message dito bago tayo magtungo dun sa atin pong mga commentary sa ating palatuntunan. Etong latest, yung eroplano na bumagsak dito po sa NAIA, 8 pasahero yung confirmed na namatay na. Nakakalungkot po, dahil kani-kanina lamang ito nangyari, pasado o mag-alas 8 ng gabi. Ngayong gabi. Ito po ay eroplano na cargo. Sakay po yung 8 pasahero. Mamaya malalaman natin kung sino-sino yung mga pangalan nito na sakay ng naturang cargo plane na magti-take off pa lamang po alas 8 ng gabi sa NAIA, runway 24. Pero sa kasamaang palad po ay nagkaroon daw po ng apoy doon sa isang engine nito at biglang sumabog at nasunog pagbagsak ng eroplano sa NAIA. Nako, delikado yan. Napaka-lungkot na balita na naman. Yung pong balita, ilan sa mga sakay nito ay doktor, nurse, at meron pang flight medic. Nakakalungkot dahil meron pong pasahero na sakay din ng naturang meron doon pong sakay na isang pasyente na pasahero doon sa eroplano at kasamahan din ng pasyente na naisama doon sa naturang pagsabog ng eroplano. At sinabi ni Ma'am Mercedita Liwantang, dito po sa Saudi ang curfew 7 p.m. to 6 a.m. Pag nahuli sa oras ng curfew, ang multa 10 riyal po sir. Kaya ingat po ang lahat. God bless always po sir. Ingat po din kayo sir. Ayan. Salamat po Ma'am Mercedita Liwantang. Si Ma'am Ariam Asiret para makabati sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Hihinga natin ng update sa Russia, dahil sa Russia meron din palang asan ba yung kanyang dito? Sa Russia ay nagkaroon din po ng lockdown doon sa kanilang capital, sa Moscow, dahil nga sa issue nitong COVID-19. Meron din tanong kanina sa akin si Sir Jerome Mendoza, na isa nating kasama sa OFW, Assistance Volunteers Group. At siya po ay nagtanong tungkol dun sa 5,000 cash aid na ibibigay sa may 200,000 mga manggagawa ng Department of Labor.
Ang tanong po niya ay kung kasama rito yung mga OFW na mga household workers. Binigyan ko po ng aking na research ng mga information mula sa Department of Labor. Ano po, yung si Kuya Jerome. Ito, binabasa ko yung aking pinadalang information sa kanya dahil yung pong mga kababayan natin na mga OFWs nakikinig din, nanonood sa atin, nagtatanong kung sila ba ay kasama rito sa 5,000 cash aid na ibibigay ng DOLE sa 200 manggagawa dito po sa Pilipinas. Ano? Base po dun sa naturang artikulo na ating na-research, ay hindi po kasama yung mga OFW na nandyan sa ibayong dagat. Ano po, dito lang yun sa Pilipinas dahil sila po'y apektado nung enhanced quarantine, ano, enhanced community quarantine na ipinatutupad ngayon sa buong Luzon. Ano po. At ayon nga sa DOLE, sinasabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na ang cash aid ay nai-release na sa mahigit 6,000 establishments, ano po, nitong Biyernes lang. At sinabi pa ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nagsimulang mag-release ng pondo na 5,000 pesos ang DOLE bilang financial assistance sa ating may 200,000 mga manggagawa na wala ng trabaho at hindi makapasok dahil nga sa enhanced community quarantine. Noong March 20 pa po nag-start ito. So lahat ng employees, regardless of employment status, are covered by the financial assistance if they are unable to work due to the community quarantine. Ang mga manggagawa po na ma-avail o mag-a-avail ng 5,000 one-time assistance ay may babatay po ito dun sa payroll list na isinabmit ng kanilang mga employer sa Department of Labor. Okay, Sir Jerome, sana nasagot po yung inyong katanungan. Ayan. Salamat po, Sir Jerome. Si Ma'am Iram, Ma'am Iram, pwede mo ba akong tawagan sa Viber para magkakwentuhan tayo dahil hindi ko i-dial dito sa aking phone na isa yung iyong pangalan. Hinahanap ko pa. Hoy, Ma'am Iram. Lockdown nga. Yun, yes po, lockdown. Anong latest dyan, Ma'am Iram? Ha? Kwentuhan tayo maya-maya dito sa atin pong live, Facebook Live para po sa ating mga kababayan na gustong makisali sa atin. Hinahanap ko yung ko rito para magkausap tayo, huntahan tayo on air. Ma'am Iram. Ayan, sige. Idadial ko lang ha, Ma'am Iram, baka nanonood ka pa. Patawagan kita ngayon, ha? So, saan ba yun? Ang pangalan mo rito? Ayun, nakita ko na. Alright. Sige, dial ko lang po habang nakipagkwentuhan tayo kay Ma'am Iram. Talakayin lang natin yung mga pangyayari dito po sa ating bansa pa. Ano? Natalakay po natin kagabi yung parusa sa mga nagpapakalat ng fake news. Kaya ulit-ulitin ko lang na kapag kayo po ay nahuli ng mga pulis na nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa COVID-19 pandemic, kayo po ay maharap sa mabigat na kaparusahan. Ang parusang kakarapin ninyo ay ito po. Ano po? 1 milyong pisong multa at 2 buwang pagkakabilanggo. Ayun. Ako sir, wala ako Viber. Hindi, doon sa sa Messenger. Dinadial ko yung Messenger mo Baka pwede tayo doon sa video call. Ma'am Myra. O Maria, sorry. Hindi ko siya makontak. Alright. 1 milyong pisong multa at 2 buwang kay PNP Deputy Chief for Operation Police Lieutenant General Guillermo Eliazar na kung saan babala sa mga nagpapakalat ng fake news. Wag po kayo magpapakalat ng fake news dahil sinabi ni General Eliazar, hahantingin kayo, hahantingin kayo ng mga pulis hanggang sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas. At si General Eliazar po ay nagbabala dahil nga sa may mga Pilipino talagang pasaway na nasa likuran ng mga kinakalat na fake news hinggil po sa ating nararanasan na health crisis sa kasalukuyan. Ayon kay General Eliazar, pinuno nga po ng Interagency Task Force on COVID 2019. Isang mayor sa Cavite, ito, mind you, isang mayor sa Cavite ang kanila pong nahuli at kasama pang 2 media man. Nakakalungkot, mga kasama rin natin sa media ay kasama sa pagpapakalat ng fake news,
Eh, hindi ko na lang babanggitin yung kanilang mga pangalan dahil siyempre mga kasamaan din natin kabaro sa media. Pero wag na po natin kasing patulan yung mga fake news na ganyan na wala namang basihan kung magpapakalat tayo ng mga balitang hindi beripikado, walang basihan. Nakakalikha lang yan ng takot, pangamba sa ating mga kababayan na ngayon ay punong-puno na rin ng takot dahil sa COVID-19. Mhm. Sinabi po ni John Eliazar na mabigat nga ang multa na 1 milyong piso at pagkakulong sa mga nagpapakalat na ito ng fake news hinggil sa coronavirus. Okay? I repeat, ang parusa ay pagbabayad ng 1 milyong piso at pagkakulong ng 2 buwan. Naku, napakabigat niyan. Ipinaalala ni Eliazar sa mga kababayan natin na gumagawa ng kalokohan na maharap din kayo or mahahanap din kayo ng mga pulis, lalo ng kanilang mga tauhan sa Anti-Cybercrime Division. Okay? So, wag ho kayong maging purveyor ng fake news. May paglabag kayo sa Article 154 ng Revised Penal Code at ang tawag dyan ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Kung ano-anong pinagsasasabi ninyo. Yan po ang inyong kakaharapin na problema. Okay? Sayang si Ma'am Iram, di ko siya makontak. Saan ka pwedeng matawagan, Ma'am Iram? Ha? God bless sa inyong lahat. Salamat sa pagtugon sa aming panawagan. Ayun, si Brother Resty Rosales. Okay, tawagan ko muna si Ma'am Yasmin maya-maya. Anyway, mga kababayan, ito pong update sa eroplano na bumagsak ay bigyan natin ng latest mula rito po sa ilan natin mga sources sa Philippine Daily Inquirer at sa atin pong isa pang source sa ABS-CBN. Anyway, yung plane na sumabog po dyan sa NAIA dakong alas 8 ngayong gabi ay sinasabing patungo po ng Japan, papunta ng Japan para po teka, ba't nawawala dito? Anyway, habang hindi pa bumababa. Papunta po ng Japan yung eroplano at sakay nga po yung 8 katao, 3 crew at isang flight medic, isang doktor, isang nurse at isang kasamahan po ng pasyente. Namatay po yung lahat ng sakay nito na mga pasahero. Ay, magandang gabi kay Ma'am Justina Ibaw, Pakulba Gomos. Maraming salamat po sa inyo, Sir Resty Rosales, sa message. At syempre sa iyo, Sir Florante, ingat po palagi, matindi po ang kalaban, di po natin nakikita, stay at home po para iwas sa pagkalat ng virus. Thank you very much, Ma'am Justina. Alright, ayun. Yung plane going to Japan explodes on runway sa NAIA. Ayan. At mamaya makikita natin kung kung ano yung mga pangalan nito, Lion Air West Wind 24 aircraft. Yung po yung bumagsak sa NAIA kanina. Alas 8 po yan ng gabi. At sa message po ni Senator Richard Gordo sa kanyang Twitter, ang chairman po ng Philippine Red Cross, dinispatcha na yung kanyang mga tauhan sa Red Cross, ang fire and medic teams para po sumaklolo doon po sa naturang eroplano. Ang eroplano po ay may body number RPC 5880. Na po. Ayaw po muna natin banggitin yung mga pangalan ng mga taong nasa listahan ng flight manifest. Pero meron na po tayong hawak. Kaya nga lang, hayaan po muna natin ng mga otoridad na sila magbanggit sa kanila mga pamilya. Ang sunog po ay na-fire out dakong alas 9:02 ngayong gabi. Ilang minuto lamang po bago tayo mag-umpisa umere. Hinantay po muna natin yung detalye nun bago natin i-air itong flash report na yun o breaking news sa pagkasunog at pagbagsak ng isang eroplano. Papunta yan ng Japan para po sa pagpapagamot ng isa nilang pasyente. Sinasabing yung pasyente isang US citizen. Hindi pa natin alam kung saan siya galing. Pero nandito po yan sa NAIA, sa Maynila. Patungo po sila ng Japan. At ang runway, temporary closed po sa ngayon. Temporarily closed dahil mga investigators po ng Aircraft Accident Investigation Board ng Civil Aeronautics Authority of the Philippines ay nandun po sa site ngayon para alamin ang sanhi na naturang trahedya.
nakalulungkot. Pagdasal na lang po natin yung pamilya o yung mga nasawi doon sa naturang aircraft crash. Ay, nako, buwan na tayo. Ang dami ng problema. May mga ganyang pang report na pagbagsak ng eroplano. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pasahero, no? Flight medic, nurse, doktor, 3 flight crew, isang pasyente at ang kanyang kasama. Ayun. Pa-take off na sana siya sa runway 624 nang magkaroon ng apoy at sumabog sa runway. Hindi pa siya nakalilipad. Doon pa lang siya sa runway. Biglang nagkaroon ng apoy yung kanyang makina. Nako, nakaririmarim, nakalulungkot na mga pangyayari. Ay, nako. Uy, magandang gabi po. Magandang gabi rin sa mother ko dyan, sa mga dyan sa Dubai, kay Inay Belen Rosales, saka mga kapatid natin si Linlin, saka si Floribel. Nanonood sila ngayon sa ating Facebook Live. Magandang gabi po sa inyo dyan. Anyway, si Ma'am Janet pa. Kumustahin natin si Ma'am Janet kung pwede natin siyang makausap. Yan. Alright, si Ma'am Janet ay tinatawagan natin. Kumustahin natin dyan sa kanyang kinaroroonan. Okay. Mamaya siguro pag sumagot siya, ha? Okay. Samantala, magtungo muna tayo dun sa ilan pa nating mga gustong bigyan ng diin dito po sa ating palatuntunan ngayong gabi sa kumustahan sa FRTV. Talakayin naman natin yung parusa sa mga taong lumalabag sa quarantine law. Ito ho yung kayo ay tumakas sa ospital o sa bahay ninyo kapag kayo po ay sinabihan ng doktor na mag-quarantine. Ayon po sa ating Philippine National Police, maaaring kasuhan ang sinumang suspected at konfirmadong may COVID-19. Kasali ang persons under investigation o yung PUI at yung persons under monitoring o yung PUM ng paglabag po sa Quarantine Act of 2004 o yung Republic Act 9271. Ang parusa po nito ay pangmumultang 10,000 piso hanggang 50,000 piso at may kulong pa na 1 taon o hindi kaya ay parehas na penalty ang ipapataw sa inyo ng korte. Kaya wag na po tayong tatakas, wag kayong aalis sa inyong kinaroroonan, sa bahay man o sa ospital, kung kayo po ay tinuturing mga suspected or confirmed na PUIs at PUMs. Hindi pa ba kayo natatakot sa mga parusang yan? Matindi yan. Sa ilang lugar sa Central Luzon po nga, particular sa Orani, Bataan, sa Pampanga, at sa Caloocan City, nakaisip naman ng paraan ng mga pulis doon at barangay tanod na iparada at ilagay sa checkpoint yung ilang kabaong na may nakasulat, nakataga. Ito yung nakasulat, alam niyo kung ano, stay at home o stay inside. Di ba? Di ka pa naman natakot doon, kabaong na yung nakaparada. At ilibot nila doon sa buong barangay, dyan sa mga binanggit natin lugar. Baka hindi naman kayo matuto pa at matakot sa naturang paglalakad o pagpaparada ng kabaong. Nakatutuwa ito pero hindi mo rin masisisi yung mga kababayan natin na lumabas at hindi nakikinig sa mga otoridad dahil nga sa gutom na rin yung kanilang mga pamilya. Nagugutom di ba? Gahanap ka ng pagkain Kung yung anak mo na 1-year-old, yung pinadedede mo pa, yung binibigyan mo ng gatas, bibilan mo ng gatas, kung umiiyak yun, paano mo patatahimikin? Dahil nga po sa gutom na siya, talagang pipilitin yung tatay. Ayun. Hi, ma'am. Ayan. Kausap ko ngayon si ma'am. Hi. Hello. Ayan, Ayan. Napapanood ka na sa Facebook Live ko ngayon. Janet, kumusta ka na? Kumusta ka? Ma'am Janet. Okay lang po, sir. Ito, naka-padlock dito sa bahay. Bakit ka nag-padlock? Kasi lockdown kasi dito hindi na pwede lumabas dito. Lockdown. Okay. So, saan lugar ka nga dyan? Nahuli kami kapag Sa Middle East? Nasa Jeddah po ako, sir. Ayun, sa Jeddah. Ayun, sa Jeddah daw po si Ma'am Janet. Okay. Pinapakita kita doon sa FB Live ko ngayon. Ayan, napapanood mo ba? Okay. Opo, sir. Okay. Anong mensahe mo sa ating mga kamag-anak mo rito? Saan ka sa Pilipinas? Sa Mindanao po, sir. Taga ano po ko, Mindanao. Saan sa Mindanao? Malawak ang Mindanao.
yung pamilya ko, mama at papa ko nasa Bukidnon, yung asawa at mga anak ko nasa Zamboanga, Pagadian. Okay. Sambuanga, Pagadian at Bukidnon. Okay. Kumustahin mo sila ngayon? Ba nanonood sa atin sa Facebook Live yung mga kamag-anak mo? Sinabihan mo ba? Hindi pa kasi naka-online sila eh. Ah. Kasi Mahina bang ano doon? Mahina bang internet sa Bukidnon? walang internet doon kasi nagbibili lang sila ng yung data yata. Sa data. Oo, data. Okay. So, banggitin mo na lang at sabihin mo na binati mo sila sa FB Live sa programa natin para ma-follow nila itong ating palatuntunan. Opo sir, ano ko po sila. Pag naka-online. Batiin mo na ngayon para papanood nila. Pangalan nila, di ba? Kumustahin mo na. Ate Janet, batiin mo na lang at kumustahin sila. Magandang gabi po dyan sa Pinas. Mag-iingat po tayo lahat. Gabi na, palagi kayong mag-iingat dyan kasi alam mo na ngayon ang Virus. kumakalat na yung virus ngayon. Kaya Yes. mag-iingat tayo. Correct, oo. Hindi na tayo lalabas-labas. Oo. Kumusta ka naman dyan? Pag nadapuan, mahirap na yung tanggalin. Talaga. Lalo na mahirap. dyan sa pamilya ko dyan sa Bukidnon, Pangantukan Bukidnon, mag-iingat kayo dyan. Lagi kayong kapag lalabas, mag-mask. Opo. Tama. Dyan Magmas sa, tayo. sa Pagadian, dyan sa pamilya ko, mga anak ko, mag-iingat kayo palagi. Ay, banggitin mo na yung pangalan ng mga anak mo at mga kapamilya mo. Nahiya kasi ako. Nahiya mo pangalan. Nahiya mo banggitin yung pangalan. Oo. Sige. Okay. Ang pinakamamahal kong asawa, si Andres, nasa Lapuyan, Zamboanga de Rosor. At saka yung mayor namin sa Lapuyan, Zamboanga de Rosor, Joey Rosolong. Aha. Kamusta na kayo dyan? Alright. Okay. Mga anak ko, Jurita Rose, Paduganaw, at saka si Jurabel, Paduganaw. Aha. Lagi kayong mag-iingat. Yeah. Okay. Kumusta man ang trabaho mo dyan sa Jeddah? Po ako dito. Kumusta naman ang trabaho mo dyan sa Okay lang Jeddah? naman siya sa awa ng Diyos. Nakaamo ako ng mabait, sir. At saka, yung Wow. unang amo ko, sobrang masama ugali noon. Oo. Ngayon, nakalipat ako ng mabuti namang ugali. Sa Ba, awa maganda. ng Panginoon. Sa awa ng Diyos, no? Anong pangalan ng employer mo? Dito, Yeah. yung bago, sir. Yung employer mo. Na, yung niya kasi, hindi ko pa kasi na-renew yung kontrata ko. Okay. Yung kontrata ko na una. Nga po. Mabuti naman at mabait yung Una ko amo mo. na kontrata, hindi ko na inilipat dito. Sa Hmm. ikapangalawa kong amo. Yeah. Mabuti naman, Itong ma'am. pangalawa kong amo ngayon, police dyan sa, nagbabantay sa airport. Okay. So, lockdown dyan sa airport nyo. Hindi rin nagpapapasok. Mabait naman sila. So far, yung mga... Hindi na, wala na ngayon, wala nang Wala nang biyahe. Walang biyahe aeroplano. wala na, Ah. wala. Okay. So, ingat-ingat kayo dyan at stay at home din. Opo sir, lagi ingat kasi alam mo naman, No. Napuputol-putol ka. lagi ingat kasi mahirap na madapuan ng ganitong sakit. Oo nga, oo nga. Nakakalungkot, ano? Na maraming mga kababayan natin nang nadapuan, nasira ang kabuhayan, hindi sila makapagtrabaho dahil sa lockdown dito sa Luzon. Nawawala si ate. Oo, i-connect pa natin yung video niyan. Naputol. Sige, ate, babalik ka mamaya. Medyo nawawala yung signal mo dyan galing sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Jeddah. Ate Janet, at sa kanyang pamilya. Magandang gabi sa inyo. Okay? Sige, abang pa tayo ng mga ilan natin mga kababayan na magpapabati ng live dito po sa ating palatuntunan.
At si John Matthew Celasor. Ay, Rosales ka rin eh. Rosales clan dyan sa Canada. And sa US po, kumusta po sila? TY sir. Nag-share na ako kuya. Salamat John Matthew Celasor Rosales. Maraming salamat sa iyong pag-share. Kanina nakita ko rin si Brother June, no? Junior Rosales namin. Diyan sa London. Kumusta na diyan sa Keynes, sa June? Mukhang yung inyong leader diyan si Boris ay nagdeklara na rin ng lockdown, ano? Nung una ayaw niya magdeklara, matigas ang ulo eh, no? Ngayon, tumaas ng mga insidente ng COVID diyan sa inyong lugar, ay saka lang siya nagdeklara ng lockdown. Kaya habol-habol kayo ngayon sa puksa ng naturang virus. Okay? Sunod natin, meron pa bang bumati no sa pandaunahan natin? Ayun, si June. Hello. Shout out Sir Flor and family. Okay. Si Norhuda Maulid Andiyay. Magandang gabi dyan sa Pilipinas, sir. Watching from Lebanon. Norhuda Maulid. Magandang gabi sa inyo dyan sa Lebanon. Sino pa ba? Si Ma'am si Justina. Okay. Si Ma'am Norhuda, pwede ka rin kumontak sa akin, ano, para makakwentuhan namin kayo dyan sa Facebook Live natin. Teka, nalobat nga pala si ate Janet. Okay lang po. Malino naman. Nabati mo na yung mga mahal na sa buhay mo rito sa Bukidnon. At sa Pagadian. Okay. Hanap pa tayo ng ibang mga kwentong balita dito sa Pilipinas. Okay, dito po sa atin mga kababayan naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Rizal at Laguna, nagrereklamo na po sila dahil hindi sila nakatatanggap ng ayudang food packs mula sa kanilang mga mayor. Aba, ibang usapin na yan ha. Nakarating po sa inyong lingkod na may ilang mayor na hindi raw nila kakampi ang barangay chairman o barangay kagawad, kaya nga muna kayo yung mga constituent ninyo. Nakakaawa naman, ano. Dinadaan pa sa ganyang pamumulitika ng ating mga alkalde at ng mga barangay at officials sa ating local government units. Pero hindi pa po natin dapat pairalin sa ngayon yung politika, ano, mayor. Hindi ka ba nakukonsensya dyan? Hindi pa kumakain yung mga pamilya ng constituent mo. Hindi nga sila makalabas ng kanilang bahay dahil sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. At sa matindi rito, isa pang sumasakit ang ulo ko dito, no? Bakit pinapayagan ng Philippine National Police yung pag-i-escort ng mga POGO worker, no? Ito yung Philippine Offshore Gaming Operation sa bansa. Mga Chinese po yung kanilang mga empleyado. At mantakin ninyo mga kababayan, ano? Hinihigpitan ng PNP, todo-todo, yung mga Pinoy, na huwag lumabas-pasok sa Metro Manila at ilang probinsya. Pero itong mga checkwang ito, mind you for the word, pasensya na kayo, gigil na tayo rito, na puro pasaway lang ang mga ito ginagawa sa Pilipinas. Sila pa ang may escorts na pulis, ano? At tila VIPs yung mga lokong ito. Paano ba naman natin pasusundin yung mga Pilipino kung ang mga taga-pagpatupad ng ating batas ay siya ring lawbreaker, ano, at mga lumalabag dito? Naisumbong ko na po ito kay General Eliazar through text kanina, at ang sagot po niya ay pinaimbestigahan na po ito ni PNP Chief Gamboa para yung mga pulis natin hindi naman nung ginagamit lang ng mga ganyang uri ng pagpa-VIP, no? Mga POGO workers, VIP sa Pilipinas. Nakakakukulo ng damdamin yan, no, mga kabayani, dahil very important persons pala mga yan dito sa ating bansa. Nako, dapat siguro turuan muna ng leksyon, ano, yung mga ganyang uri ng pagbibigay ng escort sa mga POGO workers. Alam niyo naman na quarantine, ano, enhanced community quarantine, tapos babiyahe kayo papunta ng Cagayan, nakalusot kayo sa mga checkpoint dito sa Metro Manila dahil kilala kayong pulis, no? Ng mga nagbabantay diyan sa checkpoints. Di ba kayo nahihiya dun sa mga kababayan natin na nakukulong sa bahay nila, naka-stay at home? Pag yung mga tulad nung dalawang magkapatid na frontliner
uuwi lang ng Bulacan. Ano po, dahil 4 na araw na silang nasa ospital, naka-duty. Dadalawin yung kanilang mga mahal sa buhay dyan sa Bulacan. Hinarang ng mga otoridad sa checkpoint sa Valenzuela City. Alam nyo nangyari? Pinagmulta ng 5,000 piso dahil daw sa paglabag sa social distancing ordinansa ng City of Valenzuela. Yun na nakakalungkot, di ba? Anong ginawa nyo rito sa mga taga-Pogo? Hindi nyo man lang hindi nyo ba pinagmulta? Pinabayaan nyo na lang, pinabalik nyo na lang ng Metro Manila. Di ba, General Lazar, General Gamboa, baka yung mga pulis natin nakikinabang dyan. Baka pwede naman nating imbestigahan at hindi lang ho yung mga pulis nyo na yan ang escort sa mga Pogo workers. Naku, meron din ho dyan sa Paranaque casino dyan. Alam natin, sisilbing bodyguard ng mga Pogo workers dyan. So, tingnan natin mabuti ito, General Yasar at General Gamboa, dahil hindi ho biro sa ating mga kababayan na mag-stay at home. Pero yung mga Pogo workers, pinapayagan natin na magpayaot-yaot dito. Yung mga Chinese nga na yan ang nagdala ng virus galing Wuhan Di ba? Sabihin man natin na hindi ito mga workers na ito, pero sa China galing yung virus at lahat tayo naapektuhan. Ngayon, yung China sa Wuhan, in the next few days, pwede na raw magbukas. Magbibigyan na raw ng pagkakataon yung mga tao mamasyal at mag-shopping. Di ba? Bakit hindi ho natin pigilan ng mga ganong uri ng paglalakbay ng mga Chinese dito sa Pilipinas? Total, naka-lockdown naman tayo. Bawal lang bumiyahe yung mga aeroplano. May narinig pa ho tayo, may impormasyon nakuha na nung nagpatupad na ng lockdown o ng pagbabawal na bumiyahe rito mga dayuhan ng mga foreigner, may biyahe pa na galing China. So, paano yun? Diba? Kumalat na ng gusto yung virus dito sa Pilipinas. Kaya nakakalungkot po na may mga taong ganyan na binibigyan natin ng VIP treatment dito sa Pilipinas. Sila pa yung, alam mo, siga. Doon pagaling yung virus. Kailangan nating tansyahing mabuti, timbanging mabuti kung sino talaga ang ating priority. Mga kababayan natin Pinoy, yung mga Chinese na yan, na illegal nga yung Pogo na yan Di ba? Sabi ng kanilang bansa, kanilang gobyerno, illegal ang Pogo sa China, bawal ang sugal. Pero dito sa Pilipinas, tinanggap natin, welcome, red carpet kayo, di ba? Naging dahilan yan, pagtaas ng mga krimen, iba't ibang uri ng krimen. Mayroon pa diyang money laundering na inimbestigahan ng Senado, ng Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon, na hindi na natuloy pa dahil nag-break ang Senado. At bukod dyan sa bilyong piso pumasok sa Pilipinas gamit ang Pogo, meron pang kidnapping, meron pa yung mga loan sharks na dinudukot yung mga pinapautang ng mga kababayan nilang Chinese, kung di man kasama yung mga Pilipino sa kidnapping. At iba pang mga uri ng krimen na nangyayari dito sa Pilipinas. Meron pang patayan, sila nagpapatayan. Meron pa yung prostitution, human trafficking, Yun yung naging dulot po ng Pogo. Pogo. Parang nangingitlog tayo rito, Pogo. Sa Pilipinas. Ang sinasabi nila, malaki daw ang kinikita. Wala namang nangyayari, di ba? Ilang bilyon lang naman ang kinikita natin, hindi naman sila nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Nang matindi na pinaglalaban ng ating mga senador. Di ba? Kailangan nating tutukan yan. Lalo na yung, wag na nating gawing VIP ang mga yan, dahil illegal nga po yan, Pogo workers dito sa Pilipinas. Wag nating konsentihin, General Eliazar at General Gamboa. Kayo po'y nasa puder para kayo po ang magsuhito sa inyong mga tauhan. Si General Eliazar, nakipag-appointment tayo pero busy daw siya sa kanyang trabaho, yung kanyang role as leader ahead ng ating pong IATF on COVID-19 sa mga checkpoints. Anyway, tinry natin siyang tawagan kanina, pero hindi po natin siya maabala pa. Okay, samantala, si Ma'am Mariam, tawagan natin ulit si Ma'am Mariam. Maria Teresa
Valdez. Teka, try ko siyang makontak ulit through sa ating messenger. Nasaan na si ma'am? Hanapin ko lang siya rito. Ah, anyway, may dagdag informasyon pa tayo na nawagan tayo na ang Department of Health sa mga gusto mag-volunteer, no, ng health warriors sa bansa. Patuloy po silang naghahanap ng mga volunteers dito po sa paglaban sa tumataas na bilang ng COVID-19. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Bergeri na kailangan po ang dagdag ng mga doktor at nurses sa 3 government hospital sa designated para sa mga pasyente na positive sa COVID. Ano po? Magtatrabaho po silang mga volunteers sa loob ng 14 days at pagkatapos po niyan ay magka-quarantine naman sila for 2 weeks din at saka sila babalik ulit sa trabaho. Sa ngayon, ayon po sa Department of Health, nasa 690 health workers na ang nagboluntaryo magserbisyo para labanan ang COVID-19. Aha. So, mag-volunteer na po yung mga gustong mag-volunteer natin mga kababayan bilang mga doktor at nurses dito po sa ating bansa. Alright? Hanapin ko lang si Ma'am Maria Valdez. Teka, hindi ko siya makita kanina. Anyway, si Ma'am Iram Valdez ay tatawagan natin. Wala po sa Russia. Try ko lang i-charge itong phone at baka malobat. Okay? Sandali lang. Yun. Tawagan natin kung pwede siyang makistorbo sa oras na ito. Si Ma'am Ariam, hello po. Dadial natin. Okay. I-dial ko lang po. Sige. Anyway, Ma'am Ariam, are you ready? Dito na po ako. Pwede ko kayong tawagan. Anytime. Okay? Siya. Ay, meron pang reminder dito para doon sa mga kababayan natin na gustong malaman kung paano po ang prevention sa COVID-19 at ilang care tips para po makontrol itong pagdami at paglawak ng virus sa ating bansa. Mula po ito kay Dr. Christine Gonzalez, isa sa mga nasa frontline ngayon lumalaban sa COVID-19. At para po sa kanyang mga payo, ay meron po siyang ibinibigay na advice sa ating mga kababayan. Sabi po niya ay ilang tips, no, para sa inyo, para sa prevention and care kontra COVID. Ang una, sabi niya, ay COVID-19 Prevention and Control Tea. Wash 25 pieces small or 13 pieces large fresh organic turmeric root. Ano po? Turmeric, ito yung luyang dilaw. At 3 pulgada na ginger root. Isang butil ng garlic. Preferably native. Gawin po dito na balatan at durugin. At dagdagan po ng 25 na piraso ng kalamansi. At 2 organic lemon para po gawing juice. Thinly slice or grate yung turmeric and ginger na merong pong balat. Boil o lagain sa 3 cups of distilled water. Ilagay po yung turmeric, ginger at garlic. I-turn off ang inyo pong pinaglutuan at saka po idagdag yung kalamansi. Ayun. So, yung cover and infuse it for 15 minutes. Palamigin. Kumuha ng 1 cup o 1 tasa. Uminom po ito ng 3 times a day, if possible. Panlaban po sa COVID. Ano po? Hindi natin sinasabing gamot, pero pwede siyang panglaban o pang kontra sa COVID. Sa food functions to rebuild living tissues, supply energy, and preserve a proper medium in which the biochemical processes of the body can take place. If the food we eat fails to adequately perform these functions, then our immune system becomes compromised o malalagay sa peligro
and the body cannot utilize the bioactive components of each food and toxicity develops. The food that fight viral infections and deter disease growths are generally the same. Kaya po ng prutas, gulay, yung mga whole grains, beans, peanuts, seeds, spices, and microalgae. All have important nutrients and other infection-fighting substances, yung phytochemicals, that strengthen our immune function. So, ito po yung pwede nyong gawin. Consider pag planting, eating, and buying organic food to avoid antibiotics, artificial growth hormones, high fructose corn syrup, artificial dyes made from tar and petrochemicals, artificial sweeteners derived from chemicals, chemical pesticides and fertilizers, genetically engineered proteins and ingredients, sewage, sludge, and irrigation. All of this weaken your immune system. So, dapat daw yung mga yan. Bigyan po o kumain po tayo ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga junk foods, no? At saka mga processed foods and drinks. Nako, yun ang iwasan natin, yung soft drinks, mga juice na artificial, ano po. Ang pangatlong payo ni Dr. Gonzales ay ito po, para hindi po kayo tamaan ng virus na ito. Snack on boiled or uncooked banana. Yon, steamed sweet potato or steamed boiled cassava. Pang-apat, stay with healthy, complex carbohydrates, black brown rice, adlay, ano yung adlay? Quinoa, root crops, yung kamote, araro, yan yung mga healthy foods, no? I-hydrate po natin ang ating katawan ng coconut water, purified water with lemon or calamansi, cucumber, lemongrass, tarragon or peppermint teas, ano? I-limit po natin yung pagkain ng matatamis, gaya po ng mangga, local orange, jackfruit, at iba pa. Pang-pito, go green, steam or juice leaves of sweet potato, moringa, yun po yung malunggay, Malabar spinach, o alugbati, at iba pang local veggies, no? Pechay, palaya, etc. Kumain yung kung hindi maiwasan ng karne, pang-walo po itong tips ni doktor, no? Iwasan, kung hindi natin maiwasan ng karne, limitahan lang po natin ang pagkain ng karne at dagdagan po natin yung masustansyang pagkain na nakakatulong sa atin po na labanan ng virus. At drink power teas. Ito yung mga malalakas na tsaa. Green, matcha, sencha, chamomile, and ginger. Ayun, pala meron akong ginger tea na iniinom dyan. Salabat. Sa Marinduque, Salabat. Number 10, use virgin coconut oil for oil pulling, which kills bacteria in the mouth and helps keep teeth healthy. Add 1 tablespoon ng virgin coconut oil para po sa inyong organic berry smoothie. Ayun, para pwede yun, ano? At meron pang karagdagang mga immunity boosters ayon kay Dr. Jimmy Galveston naman. Pwede raw po makatulong itong immunity boosting treats, ano, na pang anti-COVID-19. Sinabi po ni Dr. Jimmy Galveston, kabilang niya dyan ang ampalaya juice at isang fresh Pinoy fruit salad. Ampalaya has been scientifically proven to lower yung blood sugar natin. Pampababa ng sugar with each insulin-like peptide cucurbitacin. Ayun. High blood sugar is an aggravating factor in people infected with COVID-19. Ampalaya is a good source of vitamin C, B, beta-carotene, iron, calcium, and phosphorus. Base po sa mga pag-aaral ng ating mga scientifico at mga eksperto, yung mga juice ng juice po ng ampalaya ay merong antiviral properties. Kahit ito ay kaya ito naging epektibo doon sa panglaban sa virus, ano po yung antiviral drug. Ganito po yung paggawa daw ng ampalaya, pineapple juice, isang buong medium fresh na pineapple at
ginayat po para sa pag-juice nito. 8 piraso ng ano to, 1 foot long ng palaya. Ayun. Fresh ampalaya seeds. Ayun, tatanggalin natin yung seeds at saka slice na para paging juice. Pagsasamahin natin yung ampalaya at pineapple juice. Yan po yung pwede nyong gamitin para mayroon pong panlaban sa coronavirus. Juice with a juicer. Ayan. Or blender. Ayan. Pagsamahin yung dalawa. Dagdagan po niyo ng tubig at ilagay sa ref para malamig pag ininom. Okay pala to Salamat kay Dr. Galvez, Dr. Jimmy Galvez Tan, sa inyong mga tips sa ating mga kababayan, at kay Dr. Christine Gonzales sa inyong pong mga COVID-19 prevention and care tips. So, salamat ng marami po sa inyo. Meron po ba rito buhati sa atin sa baba? Si Jennifer Lopez Padilla, Yasmin Dembuna, saan banda po yan, Rosales? Sa FRTV po tayo, Flora Rosales TV. Sir, nag-PM ako sa inyo, si Ma'am Myra, tika ma'am, basahin natin. Pangasinan, si Ma'am Jenny Lopez Padilla. Kasi may Rosales po dito sa amin sa Pangasinan. Okay. Taga Marinduque po kami. Hanggang ngayon po ba, wala pa rin ayudang relief goods sa Barangay San Jose, Concepcion, Tarlac. Yun po yung report sa atin mga kababayan. Si Roma Grimaldo Orjales is watching. Hi, Ma'am Roma. Si Ate Roma. Si Malditz Bak. Hello po, Sir Florante. Hi, Malditz. Maldita ka ba? Si Jocelyn Calayo. Dapat sa kanila, Sir, i-deport na lang para wala nang pasaway sa bansa natin. Yun sinasabi mo yung sa mga POGO workers. Totoo yan. Ako, agree ako sa iyo dyan. Dapat sa mga yan. Policy na lang dito sa Pilipinas. So, nang pasaway lang yung mga yan mga POGO workers sa mga Chinese national na yan. Dapat siguro pag-isipan ng gobyerno natin kung anong dapat gawin sa mga yan. Alright? So, nasaan na si Ma'am Maria? Nako, hindi ko siya mapansin dito. Ma'am Maria, chat mo na lang ulit dito kung makakatawag ka sa ating Facebook Live. Okay? Meron pang ilang mga nagpapabati dito sa ating Facebook Live. Hanapin ko lang. Wait lang po At meron pa tayong ilang mga klase. Si Ma'am Jocelyn. Hi, Ma'am Jocelyn. Kumusta na po kayo? Ayun, si Star ni Moon. Watching po, sir. From Doha, Qatar. At pa-shoutout po dyan sa Zamboanga, Sibugay. Hello sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Stay at home po sa lahat. Si Linlin. Alisela Sorlin. At si Ate Pasita Rehano. Watching. Ay, Ate Pasita, hello po sa inyo dyan sa California. Si Jocelyn Calayo. Sir, pa-shoutout po sa group namin OFWAGB, lalo-lalo na sa founder namin, Pogi. Pogi daw, si Sir Jeffrey Balsa. Hi, Sir Jeff, especially kay Ma'am Jinky Lim. Pagaling ka, Ma'am, dito lang kami para sa iyo. Ay, Ma'am Jinky, anong sakit mo? Pagdarasal ka namin, pray over ka namin para gumaling ka na. Pagaling ka, Ma'am Jinky Lim, para po sa ating mga OFW na tinutulungan, yung mga na-distress na OFWs dyan sa Middle East. Hello, Ma'am Marilyn Rojas Elaida. Kumusta po kayo dyan, Ma'am Elaida? Ma'am Marlene Rojas Elaida. Kumusta po kayo? Si Ma'am Iram. Yes po, sir, I'm ready. Teka, Ma'am, ba't di kita makontak, Ma'am? Teka, hindi ko matawagan yung number mo. Malditz back. Tama po, sir. Shout out po kay sino to? Shout out po natin. Shout out po kay Kuya Jun and Naisa ng Milton Keynes. Si Naisa. Okay. Si Jun Rosales. Miss na namin kayo from your friends here in Bath City, United Kingdom. Siya po si Kelly Tagara Biray. Hi, Kelly. Kumusta kayo dyan sa Bath City? Late na nagdeklara yung leader nyo dyan, si Boris. Nag-iisip pa daw siya kung paano ang gagawin. Anyway, tawagan natin si Ma'am Iram. Ayan, Ma'am. Nagdo-dial na ako, pakisagot. Alright. Pakisagot na, Ma'am. Nandyan na po, dial ako. Alright. Nag-video call tayo kay Ma'am Iram.
Hi, ma'am. Hello po. Hi. Ayan, si Ma'am Iram. Naka-live ka sa Facebook Live natin. Sa FB. Alright. Kumusta dyan? Kumusta ka dyan sa Russia? Okay naman po. Maliwanag yung background mo, ah. Quarantine din. Maliwanag yung background mo. Malakas ang ilaw mo. Ayun, sabi mo lang kasi ilaw. Ayan, okay. Quarantine din. Quarantine din kayo. Hindi makapag-day off kasi nga bawal. Bawal ang day off. So, nandyan lang kayo sa bahay ng amo, boss. Ayan, doon sa bahay ng amo. Opo. Ano trabaho mo dyan, ma'am? Nani po, nani. Nani. Alaga ng bata, tutor, nani, ganyan. Ayun, no. Ilan ang alaga mo dyan? Ano sila, tatlo, pero ngayon, Ano, napuputol-putol ka, ma'am? Ilan yung alaga mo? 3. No, nawawala yung signal ni ma'am. Kukonekta lang natin ulit si ma'am Iram. Naputol ang kanyang connection. Kukonekta ulit tayo sa kanya. Alright? Sige. Sandali lang, ha. Naputol siya, eh. Si ma'am Iram. Okay? Call ulit natin siya. Okay? Call kami ulit, ma'am. Dinadial ko lang si ma'am. Aha. Naputol yung signal niya, eh, dun sa Russia with love. Hi, ma'am. Sorry, naputol ka. Oo. Ano yung sabi mo kanina? Hi, ma'am. Malinaw na? Malinaw? Malinaw na? Medyo malayo ka dun sa speaker mo. Baka lapit ka ng konti. Kumusta dyan? Naka-lockdown. Medyo lakasan mo lang yung boses para marinig ka rin ng ating mga kababayan na nanonood sa atin. Oo. Mahina yung audio mo, eh. Okay? Baka sa speaker mo, sa phone. Alright? Mahina pa rin. Lakasan ko kaya rito. Ay, full naman yung volume ko rito, eh. Tika. Oo, dyan sa volume mo yan. Ha? Okay. Sige. Naka full volume ka na rin. Okay. Kahapon lang yung nagsimula yung lockdown for 1 week sa Russia. So, kumusta naman ang Russia ngayon? Moscow, particular. Sa Moscow ka ba? Normal lang? Mahina yung signal mo, ate, Aryam. Dial kita ulit. Baka sa signal lang. Okay? Tawagan kita ulit or mas malapit ka na. Hello? Hello? Ayan. Medyo mahina pa rin. Katabi ko na nga yung wifi, ayan na nga. Katabi mo na yung wifi, ha? Sige. I-redial ko lang, ate. Baka sa signal lang natin, ha? Redial ko lang. Okay. Para mas malinaw. Okay. Si Ma'am Alditz Esbak, nag-message din siya. Tama po, sir. Ayun. Sabi naman ni Dana Dave, tama po, sir. Kawawa yung 2 nurse, no? Yun nga yung sinasabi natin na pinagmulta ng 5,000 pesos sa Valenzuela City. Nakakaawa po yung mga yun. Alam niyo yun, kinukwento nung isa doon sa magkapatid na health worker. Sa orthopedic po yun, nagtatrabaho yung 2 frontliner natin. Yung 5,000 pesos na yun, kalahating buwan sweldo niya na. So, 10,000 a month siya. Ibinayad pa niya dun sa multa para makuha yung kanyang driver's license. Di ba? Wala na siyang pang-uwi sa pamilya. Kalahating buwang sweldo. Mind you. Asan yung malasakit, di ba? Mayor Rex Gatchalian. Sana, hindi naman ng ganun kalaking penalty. O kaya, dahil nasa lockdown naman tayo, crisis ngayon, pinagbigyan na lang natin. Health worker natin yun, di ba? Nagbibigay ng serbisyo publiko. Tapos, pag mumultahin nyo, 5,000 pesos, ang laki-laki. Anong klaseng ordinansa yun?
Eh, sa MMDA nga, pag nahuli ka na nagda-drive without license, magkano? Magkano lang? Yung seatbelt law, 500. Ano ba naman yun? 5,000, nakakasakit sa brain. Nakakasakit sa utak, no? Naisipin. Nakakaawa yung mga ganun. Health worker, no? Health worker na ating kababayan. Man lang yung binigyan ng chance. Hindi nyo man lang pinagyan ng pagkakataon na makauwi ng Bulacan. Alam naman nila yung bilang mga professional naman yan. Meron silang mga protective equipment na ginamit. Eh, yung social distancing na naman dahil magkaangkas yung magkapatid sa motor dahil wala namang service. Wala nang biyahin bus. O, mga FX dito sa Maynila o papunta ng Bulacan. Konting malasakit lang. Diba? Para doon sa mga kababayan natin na nagsasakripisyo para sa mga pasyente ng COVID. Hi, si Ate Pasita Rehano, Salvador. Hello, Ate Pasita, you're watching. Pwede ko kayong tawagan. Please say hello and regards sa lahat ng mga kamag-anak natin sa Marinduque. Hi, hello sa mga kababayan natin sa Marinduque, mga kamag-anak Ate Rehano and family, Rosales family. And take care and stay safe, everyone. God bless. Sino pa ba yung mga nalimutan natin basahin dito? Balikan ko lang yung iba. Si Ma'am Iram ulit. Balikan natin. Medyo nawala yung kanyang signal kanina. Kwentuhan lang tayo. Sandali Si Brad Aldrin Madrigal, nanonood siya ngayon. Hoy, Batch. Si Batch Aldrin. Batiin kita. Suplado ka. Ay, hindi naman ako suplado. Ikaw na. Kilala mo naman ako. Hindi naman ako suplado, Brad. Okay? Batch, magkita-kita tayo one time. Ha? Pag wala ng COVID, wala ng virus. Si Brad Aldrin Madrigal, magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Ingat-ingat lang, Brad, at marami pang mga cases dito sa Pilipinas. Regards dun sa ating mga batch sa MacArthur High School, batch 88, na sabihan mo, manood din dito sa Facebook Live natin para mabati. Alright, hindi suplado dahil di ko nabasa yung yung message mo, yung shout out. Anyway, balikan ko si Ma'am Yasmin kaya madial natin. Si ate muna, si Ate Maria Teresa Valdez, ha? Kanina kasi maganda na yung usapan namin, bigla na putol. Okay? Dahil natin direct. Connecting, sabi ng ating pong cellphone. At makipagkumustahan tayo sa kanya diyan po sa Moscow, Russia. Ayun, sagutin mo natin para makakwentuhan tayo. Okay. Ito, meron tayong ilang tanong. Teka, bagong ilang tanong. Kumonect ka na, ate? Ayun, malakpak na malakpak. Malakas na, pero putol-putol. Medyo gumilid ka na konti ng camera, hindi ka nakikita sa camera. Tatabunan ka eh. Sa kaliwa. Bakit lang? Bandang kaliwa. Ano ko lang, gawa ng anak ko. Kaliwa. Yan, okay na? Yeah, malinaw ka na. Okay. Yung naputol na kwentuhan natin kanina, Okay. oo, yung inaalagaan mo dyan, 3 bata. Maliliit pa. 3 maliliit, 2 7 taon, tapos isang, ayan, baby. May baby. Hi. Hello, baby. Ilang taon yan? Hello, baby, say hi. Say hi. Say hi. Hi. Baby. Dead na siya. Oo. Say princess. Asan yung mga amo mo, ate? Ate Maria. Ano sir? Asan yung mga boss mo, amo mo? Ito, nandun. Dalawa yung mga anak niya. Okay. Andun o. Yun o, kalaro yung mga anak niya. Ay, hello. Hello to them. Anong pangalan ng mga employer mo? Ano, mahirap banggitin ba? May karuski ba? Mahirap banggitin. Mag-rubs ko. Oo. Mga foreign. Mga Russian. Anong tawag mo sa kanila? Anong tawag mo sa mga boss mo? Minsan. Yan siya. Anong tawag mo sa boss mo? Ha? Anong tawag dyan sa boss mo? Madam. Madam and sir. Madam at sir. Okay.
Oh, saan siya nagtatrabaho yung mga amo mo? Diyan lang. Ayan ang amo ko. Oo. Hi. Hello. Ang amo ko, ang trabaho niya, agency. May-ari siya ng agency na kumukuha ng mga Pilipina ba? Ah, okay. Anong trabaho ang inaalok nila? Ano lang, mga household lang, saka nani. Ganun lang. Wala kaming job offer para sa mga lalaki ba? Wala. Ah, Puro okay. household lang, shelter. Puro household dyan sa... Ang problema, Hmm. yeah. Ang problema, sir, Hmm. di ba pumunta dito si President Duterte last October Yes, ma'am. para mag-sign ng, para pag-usapan ng bilateral agreement ba? Opo. Hindi pinirmahan. Bakit? Hindi pinirmahan. Kasi, yung gusto ng gobyerno natin, hindi mag-agree dito sa, ang gusto kasi sa atin, ng gobyerno natin, Hmm. yung mga papasok na OFW dito, clear ba ako, sir? Clear? Clear, clear. Go ahead. Yes. Ayun. So, ituloy ko, ano? Ang Opo. gusto ng gobyerno natin, Hmm. especially mga domestic helper, walang gagastusin sa pagpunta dito. Yun ang gusto nila. Aha. Kaya lang dito, walang employer na mag-agree na sila yung gagastos para sa domestic helper. Okay. Kasi nga dito, nasa batas nila yan, Hmm. pag ayaw ng helper sa amo, anytime, pwedeng layasan, pwedeng umalis, Hmm. pwedeng mag-resign anytime. Okay. Wala silang habol doon, hindi nila pwedeng sigilan yun. Kung nga naman gagastos sila ng 200 to 250,000, tapos ayaw ng helper sa kanila, di ba? Unfair naman. Correct. Yun ang nila, ang napagkasulat. Kasi, bago pumunta dito, gagastos talaga ng 200 to 250,000 bago makatito. Mhm. Malaki Ayaw pala. ng gobyerno natin ang ganun. Ang gusto ng gobyerno natin, at least 10% lang yung tao, yung ibabayad, walang placement, walang salary, di ba? Okay. Hindi pwede yun dito. Ayun lang. So malaki rin pala no na gagastusin ng OFW para makapunta diyan kung hindi malagdaan yung Yes, natural malaki, agreement. Oo, malaki po. Hmm. Yun lang. Pero yung sa case malaki mo, po. sa case mo, ang amo mo ang nagbayad or ikaw? Yes, yes po, siyang nagbayad. Ah, good. Ano cross country ako from Hong Kong. Kaya mas medyo maliit lang yung nagastos. Parang nasa 180 to 150 lang yung nagastos ko dati. Pero si amo yung gumastos. Ah, very good, no? Mabait pala yung amo mo. Oh, sobra hindi ko natin maganda. Mabait yan, sobra. Mhm. Hindi lang ako alam mo sir, sa totoo lang, gusto ko sanang mag-invite papunta dito ba, yung para sa mga kapwa, especially sa mga hawak namin distress. Apo. Diba, ito nga din akong advocate ni Sir Jeff dati, Mm. ngayon kay Ma'am Yasmin na ano. Mm. Gusto ko sana, na-i-invite ba sila? Ang problema nga lang, yung gastos, hindi ko naman kakayanin. Siyempre. Hindi naman kaya ng mga distress natin. Oo. Yung mga ibang OFW, di ba? Yun ang nakakalungkot niya. Kaya sila pumapatol sa Middle East kasi libre yung gastos. Opo. Libre yung gastos eh. Tapos, walang salary doc. Dito, bago ka makarating dito, na 200,000. Mm. Pero sulit naman, yung sahod, pinakamababa dito, 50,000 kasi. Oo. Mababa yung Okay. sahod. Yun nga lang yung gastos. Alright. So, pag ang Pilipino dyan sa Russia, kumusta naman? Marami ba kayo dyan? Ang dami po. Ilang Yun community? lang, nakakalungkot. Marami bang undocumented? Ah, Marami. ilang libo. Kasi sa mahal ng visa, hindi na sila nagpapagawa ng visa. Magkano ang visa? Sa invitation pa lang, 100,000 na. Yung stamping pa nun. More or less, ang visa namin ito, nasa 130,000 pesos. 130,000 pesos. Visa pa lang. Yes. Tapos, ang tax monthly, 5,000. 5,000 pesos? 5,000 ang monthly. 5,000? Wala rin kung tutuusin. Kasi nga, yun nga, yung sinasabi lagi, di ba? Paglaki ng gastos, malaki naman yung sweldo. Correct. Minimum kayo, sabi ko nga, 50,000, minimum yun. Minimum yun. Mm. Nasabi, 50. Minimum ko yung 20. Kaya ang gastos talaga. So minimum yan sweldo dyan, 50,000 ng isang OFW. Yes, minimum ko yun. Alright. So mga ilan ang OFW dyan ate sa Russia? May information ka ba? Nasa 10,000 na daw kami, sabi ng embassy. 10,000? Dami ha.
10,000. Pero kasama na ba dyan yung mga TNT? Illegal? Ang document, kasama yun. Kasama yun. Kasama na yan. Ang document. Alright. Oh, ang kulit ng alaga mo. Alright. Registration. Oo. Ate, Bakit ka nga, sir? hi. Papakita raw ako. Hi. This is registration. Hello. How are you? You're live sa FRTV. Sabi mo live tayo sa FRTV. Sinabi ko nga, registration ko. Oo. Naka-live. Ano sabi? Yung sa 10,000, yung kasama ng undocumented. Aha. Ang alaga ko, nag-assessment. Babae ba yung alaga mo? Yun nga, about, ay, balik tayo about sa, sa ENCOB issue, Oh. Sa Moscow, kahit ito, sa physical. Yes, but I didn't finish it later. Not yet. About ENCOB, about virus. I didn't finish it, pero I will finish. No. Yun, gusto namin sana maging safety, mag-mask kami ba? Ah. Day off, especially. Uy, bibi nyo. Kaya lang dito, pag nakamask, lalo mga Pilipino, hinuhuli ng pulis. Ganon? Bawal talaga yun na yun. Bawal. Uy, hinuhuli. Hindi kasi kami nila, may sakit kami yung nagdadala ng virus. Dapat Ganon. So, bawal kayo lumabas. Kaya kami, hindi kami bawal lumabas, sir. Pero dapat lang, Naman po, hindi kayo kaya nakamask. nakamask. So, hinuhuli nila. Lalo yung mga walang papel, sabi nila, better na lang mag-stay sa bahay kaysa hulihin nila. Okay. Alright. So, ang maganda lang dyan, maayos yung amo mo, mababait yung amo mo, at walang problema. Yes, mabait. Lahat naman, sir, yun ang kahibahan dito din at ng Middle East. Oo. Sa Russia, si Secretary, na rin ang nagsabi, Russia lang yung napuntahan nila na walang reklamo kahit isa about the employer. Wow. Wala talaga. As in, wala. Talaga. Wala po. Kahit sa mga undocumented na mga Pilipino, hindi sila salbahe, ano? Mababait pala Hindi Russia. rin. Good. Ano lang sila, yung may mga nakakatsyempo lang na mga among grabe magpatrabaho. And, meron din yung talagang, kasi dito hours, 8 to 10 hours ang trabaho, as in wala Right. kang pahinga pa gano'n. May among gano'n. So, ang ginagawa naman ng mga Pilipina, palibasa nga ay may rights naman kami dito na pag hindi mo kaya, umalis ka. So, Correct. hindi lalayasan nila. Alright. Kumbaga, okay naman yung sitwasyon namin. In general, okay naman. Alright. So, magandang balita naman yan at wala kayong problema dyan sa Russia, sa inyong mga employer. Saan ka sa Pilipinas, ate, Maria? Yes. Mindoro po, Mindoro. Saan sa Mindoro? Malapit sa Marinduque, ah. No, Kalapan po ako. Kalapan City. Alright. Bati mo yung mga kamag-anak mo doon sa Kalapan City, manonood sa atin sa Facebook Live. Ayan nga, sa mga lahat ng kamag-anak kong nandiyan sa Kalapan, sa aking mga pamilya, hindi ko na maisa-isa sa sobrang dami. Mga pamilya makapangangay. Apelyido lang, Sobrang oo. dami, hindi ko na maisa-isa. Apelyido lang, pwede na. Yes, sa mga makapangay ko. Ito pala, naalala ko, nabasa ko doon sa aking wall kanina, regarding dyan sa ENCOB issue, nagkaroon ng kaguluhan doon sa aming barangay at iba-iba yung protocol ng barangay, ng CIDG. Narili ko yung mga tao. Ano nangyari? Sa barangay, sabi ng kapitan namin, bawal lumabas. Bawal talaga, kumbaga. Binahatidan na nga ng mga relief group isa-isa sa bahay. Opo. Merong kapitan, konsyal daw, na nagpaalam daw sa barangay na lalabas. Sabi daw ng CIDG, pwede naman daw lumabas. Bakit daw pinagbabawal ng kapitan na lumabas? Ang gulo, Sabi ng kapitan, yun ang request sa amin. Sabi ng CIDG, hindi, pwede kayong lumabas. Di ba? Sabi ko, ano ba talaga? Sabi ko nga, kahit pwede o hindi, stay at home na lang para sa... Tama. Problema. Ang problema, yung mga gustong maghanap ng pagkain, di ba? Yung problema eh. Kung walang pagkain. Hindi naman siya Maynila na, di ba, na mag-shortage ng pagkain. Kung baga probinsya dyan, kahit bumunot ka ng dabo, mabubuhay ka. Gabi. Bumunot ka ng gabi, kamote. Buhay. Magbunot ka dyan ng talbos ng lipa, di ba? Bahala ka na dyan. Tama. Maglaga ka ng dahon ng papaya. Hindi ka paraan, di ba? Para mabuhay. Tama. Unlike sa Maynila. Wala mabubunutan dito. Puro...
yung galing sa gobyerno. Oo. Dito kasi sementadong gubat na eh. Oo nga eh. Puro Saka buildings. ano, hindi pati, nakakalungkot din yan pati. Hindi naman tayo nga, hindi naman sa pag-ano. Yung mga tao din na lahat iaasa na sa gobyerno eh. Kahit yung may mga kakayahan, alam mo yun, yung meron naman silang, di ba? Opo. Dating sa mga birthday, lumalabas ang pera nila. Bakit sa panahon ng krisis? Pag hindi nabigyan, parang sinisisi. Galit pa sa gobyerno. Kalungkot. Ah. Hindi Oo, nagtitipid. diba? Ibig ko ba sabihin, kung tayo ay merong kameruanan, kumbaga nakakaluwag konti, upaubaya na lang sa mga higit na nangangailangan. Hindi yun, Right. kailangan, pare-pareho naman tayong tao, dapat pare-pareho ang serbisyo, hindi ganun. Tama po. Bilang tao, sana maging makatao tayo lahat. Tama. Kung meron naman tayo, hindi yung gano'n sa sarili natin, hindi naman sa nagyayabang o ano, di ba? Mhm. Bigay na lang doon sa mga mas nangangailangan, yung mga serbisyo ng iba. Oo. Electronics, kumbaga, huwag na makipag-agawan. Right. Diba? Mhm. So, Hindi naman malaki ang ano eh, hindi naman malaki ang pundo ng barangay para doon sa ganyan. oo. Kukunti lang ang pondo ng mga barangay dito. Lalo kung yung mahihirap na barangay. Kaya nga, Mahirap. Kukunti oo, lang. diba? Pag bahagi-bahagihin yan, ako baka tangga dalawang kasi lang ang naibigay. Dalawang noodles lang. Hindi na lang, mas nangangailangan. Dalawang Yan na lang noodles. ibigyan. Correct. Oo. Diba? Mm. Anyway, ate, maraming... Tama pa eh, tinanggap namin po. Oo. May payo ka ba doon sa mga kababayan natin na gusto magpunta dyan sa Russia? Paano pwede nilang gawin? Dahil masaya pala dyan sa Russia, mababait ang amo. Ito naman sa akin, sa mga gusto mag-apply dito, pwede naman. Kaya lang, pag wala kayong legal na papel, ayan, Mm. pag illegal yung dokumento nyo, yung undocumented, ano nawawala. Mm. Yan, papasok kayo dito na tourist visa, papasok kayo ng tourist visa, hindi po yung legal. Ang legal po dito ay quota visa, which is kailangan yung gumastos, hindi, simple lang. Kailangan yung gumastos ng 200,000. Sa invitation pa lang, malaki na yung magagastos. Yun nga lang, paglaki ng gastos, paglaki din naman ng sweldo. Pag liit ng gastos, maliit din ang sweldo. Alright. May nag-o-offer dito nung kailanan na cleaner daw, tagalinis, isang kumpanya. Pinost ko yun sa wall ko. 15 na babae ang hinahanap. Sagot ng kampanya yung kanilang pamasahe at yung kanilang visa. Maganda yan. Pinost yan sa wall ko. Ayun, nagkataon naman na ganito, nagka-lockdown. Sabi ko, next time na lang itutuloy ko yan. Pag nawala na yung issue ng income. Alright. Makatulong man lang sa iba. Ayun nga lang, hindi ganun kalaking sahod kasi nga, libre ticket, libre ang Gano'ng kalaki yung sweldo? Gano'ng kalaki yung sweldo? Ano yan yung sinasabi ko na ipinost ko na yun? Maliit lang yung 45,000 lang yung sir. Pero okay lang, libre naman. Libre lahat Ticket, ng libre company. ang gastos, kumbaga. Okay, very good. Maganda yun. Okay, mukhang nagkukulit na yung alaga mo. Babay na tayo doon sa mga viewers natin. Nung kumulit na kasi. O sige na, thank you sir ha. Sige, bye-bye. Ti Maria, ingat. Ingat kayo dyan. Okay, God bless you. God bless. Yan po. Bye-bye. Alright, si Ate Maria po na Valdez, taga Calapan City, Mindoro. May nandyan sa Russia. Masaya ang buhay niya doon. Mabait ang kanyang amo at malaki pa ang kanyang sweldo. Maraming salamat sa iyo, ate, sa oras na binigay mo. Nanonood din si Batch Donna Mendoza. Hello. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa lahat na ating kabatch. Basta sa inyo dyan. Sa Spain pa ba? Sa Spain? Basta ang Spain. Mukhang matindi na rin ang COVID dyan sa Spain. Kaya ingat-ingat po kayo dyan sa Spain, na pamilya mo, Donna. Alright. Wala na tayong ibang mga babatiin. Mayroon pa ba? Tingnan natin dito sa ating Facebook Live. At meron pa akong tips sana ibibigay sa inyo, no? Ang mga informasyon tungkol sa COVID. Itong COVID, alam naman natin na galing po dyan sa Wuhan City sa Hubei Province sa China, no? At yung coronavirus disease na yan ay pinsan ng MERS-CoV at ng SARS, no? Yung MERS-CoV ay sa Middle East, respiratory syndrome, at yung SARS naman ay isa rin sa kamag-anak o pinsan itong si COVID.
Ito pong coronavirus ay sinasabi ng mga dalubhasa na nakuha na isalin sa tao mula sa mga exotic animals, sa paniki at doon sa isang anteater, yung pangolin. Hanggang sa, yung pangolin po kasi, ayon sa mga nag-research, no, mga eksperto na ating nabasa yung kanilang findings, yung pangolin, yung skin niya ay ginagamit na gamot sa tao, no? Yung balat nito ay mabisa daw na gamot sa mga tao. Kaya yun daw na nagkaroon ng coronavirus doon, yun yung ipasa naman sa tao. Sa isang market dyan sa Wuhan, China. Gaano po katagal yung nabubuhay ang virus sa isang bagay? Sa report po ng Medscape sa New York, ang coronavirus ay maaring tumagal sa surface o mga bagay na ating nahawakan at ginagamit sa araw-araw. Halimbawa po sa plastic, no? Gaya ng upuan, itong table na nilalagay ko ng laptop ngayon, yung mga baso, kutsara, itong remote ng TV, hawak na hawak natin yan. Siyempre, yung cellphone, lagi nating hawak yan. Diyan po, yung mga bagay na yan, tumatagal ng 5 days ang virus. Okay? Sa papel naman, base pa rin doon sa research at pag-aaral ng Medscape, sa papel, umabot naman ito ng 4 to 5 days. Okay? Tumatagal ang buhay ng virus, yung corona. Sa salamin o yung glass doors natin, sa bahay, sa hotel, sa restaurants, sa buildings, elevators, iba-iba pang mga establishments, kung merong glass doors, wag ho nating hahawakan yun. Umaabot ang buhay ng virus po dyan, 4 days, 4 na araw. Kung sa kahoy naman, yung wood surface, tatagal ang buhay ng virus dyan sa loob ng 4 na araw din. Okay. Sa steel o yung bakal, nabubuhay ang coronavirus. Nabubuhay po yung ating binabantayang coronavirus ng 8 oras. At kung sa aluminum naman, ito po ay nabubuhay ng 2 to 8 hours. Okay? So, yan po yung ating ginawang research tungkol dito sa gaano katagal ang buhay ng coronavirus. Yan, matindi. Dapat nating nalalaman yan para hindi tayo mahawaan ng virus. Nag-iingat po tayo sa paghawak-hawak sa mga bagay-bagay na nasa loob ng ating pamamahay. Lalo na kung meron tayong kasamahan na positive sa COVID. Paano po nakahawa yung virus na ito? Nakaka-infeksyon sa ibang tao. Ayon po sa World Health Organization, ang virus ay nakahawa kung ang carrier ay humatching. Hatching! O nahawakan ng virus na nasa surface o ibabaw ng mga bagay tulad ng plastic, papel, kahoy, steel, surgical gloves, at aluminum. Okay, so yun yung ating pong final tips sa gabing ito, sa inyo pong kaalaman para po sa inyong mga guide at tips para hindi po tayo mahawahan ng COVID. Patingin ko lang si Ma'am Yasmin. Hi, Ma'am Yasmin. Kumusta na po? Head advisor si Ma'am Maria Valdez ng OFW Samaritan Group Volunteers. Kwento na kayo ni Sir Florante po, Mama. Medyo namamaos lang sa kakayak this time. Lingat din po kayo dyan, Ma'am. Ayan, Sir Florante, and proud of you. Sa DZRH. Okay. Kapag may dayuhang pinagbigyan para magkalaman ng bulsa nila mula kay Dana Dave. Alright. Basahin pa natin yung ibang nagpapa-shoutout. Si Ma'am Kelly Beray, nabasa ko na to si Ma'am Kelly sa Bat City, no? Ng UK. Kumusta kayo dyan? At si Ma'am Yasmin Limbuna, sumagot siya, sabi niya, good PM, Ma'am. Lalabs Yasmin, condolences po sa inyo. Condolences sa pagyao ng kapatid ni Ma'am Yasmin Limbuna. Alright, so wala na akong matanggap din eh. Yun na po yung ating final na tips sa inyo ngayong gabing ito. Mag-aalas 12 na po ng hating gabi dito sa Pilipinas. Kumusta kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan ngayon?
abay, oras na ng pagtulog. Yung iba gigising pa lang. Okay? Binabati ko rin pala ng happy viewing si Inay Belen Rosales dyan po sa Dubai. Ha? Magandang gabi sa inyo dyan. Araw pala dyan sa inyo kasi advance ang Pilipinas ng 5 hours. So mga 7 p.m. Tama? 7 p.m. Okay, bueno mga kababayan, ay sorry po, natanggal yung aking microphone sa aking pagkakabit. Sorry. Anyway, bueno mga kababayan, mga kabayaning OFWs worldwide, that's all for now, folks. And bago po tayo magbabay, gusto ko lang iwanan sa inyong lahat ang binanggit ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus. Hirap panggitin ng apelido niya, no? Ghebreyesus. Ito po yung sinabi ni Director General Tedros, and I quote, even if we do everything else right, if we don't prioritize protecting health workers, many people will die because the health worker who could save their lives is sick. Diba? Ang ganda-ganda, linaw-linaw ng pagkasabi niya. So kahit ano daw pong gawin nating tama para labanan ng virus, namamalat na rin. Para labanan ng virus, kung hindi natin ipaprioridad na bigyan ng proteksyon yung ating mga health workers, hindi natin sila bibigyan ng mga personal protective equipment, yung mask, yung shield, yung goggles, coverall, no? At everything na mga pang-protekta sa kanila. Wala rin po mangyayari, lahat po tayo or maraming tao ang mamamatay dahil yung mga health worker natin ay may sakit na. Yon ang magandang paalaala ng World Health Organization. So tulungan po natin ang ating mga health worker para po sila ay maisalba rin natin. Nakalulungkot po na dagdagan na naman ng 2 doktor na namatay dito po sa Pilipinas. Isa sa Cebu at isa po dito sa UP, PGH. Hindi ko mawari kung ilan pang doktor ang mababawas sa atin kung patuloy natin na hindi sila bibigyan ng sapat na personal protective equipment. Kaya kailangan po natin tulungan ang ating mga frontliners, lalo na yung kanilang mga PPEs, coverall suit, face mask, shield at goggles at iba pa. Magtulong-tulong po tayo. Yung binabanggit ko pong doktor, ulitin ko lang yung pangalan ng isang doktora sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Ang namatay po ay si Doktora Helen Tudtud, isang pathologist. At si Dr. Francisco Abilino Lucban ay namatay po noong March 25 dahil sa paglaban po sa COVID-19. Siya po ay geriatric cardiologist sa PGH. Ayan. Condolences po sa pamilya nila Dr. Francisco Abilino Lucban at si Doktora Tudtud, Helen Tudtud. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa ating Facebook Live. Maraming salamat sa mga OFW nating kabayani na ating po nakausap kanina, si Ma'am Maria Valdez at si Ma'am Janet Anoos. Maraming salamat po. Bago po tayo magpaalam muli, batiin na natin ng maligayang pakinig ang ating mga OFW worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan na po muna ang ating balitaan at kwentuhan. Ngayong 4 na minuto na lang, mag-alas 12 na ng hating gabi. Hanggang sa susunod na episode ng Kumustahan sa FRTV. Kasama ang inyong lingkod, Florante Rosales. Manatili po tayong nasa bahay. Hashtag bahay muna, buhay muna. Bye! Ayan, paalam muna tayo.